لله من أسمائه 99 من بعدها يتلو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. So alhamdulillah, ito ang ating lecture na hiningi natin ng kapahintulutan kay Brother Jamil sa kanyang post kahapon na tungkol sa isang katanungan na kung meron ba talagang Diyos o kung paano natin ipapatunayan ang existence ng tunay na Diyos. So, ang pagpapatunay na makikita natin sa unang-una sa lahat, ito ay matatagpuan lamang natin sa tunay na relihiyon, ang huling relihiyon na pinadala na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya lang ito ay may mga katibayan na nababanggit sa Quran at saka sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad halimbawa ng mga sumusunod, katulad ng pitra, ng paggamit ng maayos nating kaisipan, na pangatlo na may sumasagot ng ating mga panalangin, pang-apat yung ating mga na-experience na pangyayari sa ating buhay, pang-lima ay yung mga palatandaan na makikita natin sa ating kapaligiran, pang-anim mismo ang ating sarili. So ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay nagsabi sa Quran, sa Suratul Rum, na sinabi niya rito, Pa'akim wad sa kalidin dini hanipa fitratallah allati fataran nas alayha la tabdila li khalqillah dalika dinul qayyim walakin aktaran nas la ya'lamun. Sinabi rito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na iharap ninyo ang inyong sarili, ang inyong mukha sa din o sa panampalataya, sa religion o sa way of life na pinadala na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ito ay binigay niya sa mga tao. At ito ay isang tunay na relihiyon na hindi na bago. O dalika dinul qayyim. At ito ang clear o maliwanag na panuntunan ng buhay. Subalit walakin aktaran na sila ya'lamun. Subalit karamihan sa tao hindi nila ito nalalaman dahil hindi nila ito tinitingnan, hindi nila binibigyan ng pagkakataon na tingnan ng Islam. Na ang tinatawag nating pitra, na bawat tao o bawat sinisilang na bata dito sa mundo, siya ay may kaakibat na sa kanyang pagsilang na siya talaga ay tunay na Muslim, na siya ay tama ang kanyang pananampalataya, malinis siya, wala siyang kasalanan dahil ang isang batang sanggol walang kasalanan. Siya ay pure na ang kanyang daladalang paniniwala ay kung ano ang paniniwala ng unang tao na siya at lahat ng mga propetang dumating dito sa mundo. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith sahih, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitra, paabawahu yuhawwidani aw yusayyirani aw yumajjisani." Subalit na walang bata na isinisilang dito sa mundo na siya ay may sinilang na mayroong pitra o kalikasan na paniniwala sa tunay na dakilang tagapaglikha, yung lumikha sa kanya, sa sinapupunan ng kanyang ina. Subalit ang kanyang mga magulang, ginawa siyang Yahud, o ginawa siyang Kristiyano, o ginawa siyang Madyos yung sumasamba sa apoy. Hindi sinabi rito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginawa siyang Muslim, dahil ang kanyang original talaga na ay Islam. Kung ano ang panampalataya ng nilikha, lahat ng nilikha sa kalangitan at kalupaan. Maanghel, mga human being, mga jinn, mga propeta, at lahat ng mga nilikha, lahat ng nilikha sa kalangitan at kalupaan, may buhay man o wala. Pangalawa, ang tinatawag nating paggamit ng ating kaisipan, na hindi maaari sa isang tao na may pag-iisip, na hindi maaari ang nakikita niya mga pangyayari, halimbawa ang pag-inog ng mga nilikha sa buong sanlibutan, halimbawa mga planeta, ang pagsikat ng araw, paglubog ng araw, pagdilim, paggabi,
pagbagsak ng ulan, paglabas ng mga bituin, ang mga kabundukan, ang karagatan. Ito ay palatandaan na talagang merong Creator at merong tunay na Diyos. At ang kanyang pagkakalika ng kanyang mga nilika, ito ay nasa tamang sistema at maayos, accurate. Hindi katulad ng wala tayong makikitang pagkakamali sa kanyang mga nilika. Siya ay perfect. Kaya nga, isa sa mga very famous sa katuruan ng Islam, kapag ang isang Arabo, tinanong natin tungkol sa isang Arabo na hindi nakapag-aral sa disyerto, pastol ng tupa o camel, merong famous na kasabihan sa mga Arab. Kapag tinanong ang mga Arab na taga-disyerto, paano nyo, bima arabta rabbuka o rabbika? Paano malalaman, mapatunayan ang iyong Rab, ang iyong Panginoon na lumikha sa'yo? Ano sagot ng mga Arabo? Sabi niya, 5, ito ay 6. Sabi, al-atar yadullu al-masir. Una, sabi niya rito, ang bakas o yabag ng paa, ito ay palatandaan na mayroong umapak doon. Pangalawa, pasamao datul abraj. Ang kalangit at ang kalangitan, makikita natin na siya ay matayog o mataas. Pangalawa. Pangatlo, wa ardo datus pijaj. At ang daigdig o lupa o mundo, siya ay malawak na mayroon siyang mga daan. Panglima, sabi rito, at ang al-be'ratu tadullu alal ba'ir. Ang dam o ang dumi ng camel o ng isang hayop, ito ay nagpapatunay o nagpapahiwatig na mayroong camel na dumumi. Sumunod sabi, al-bihar wa bihar dato amwaj. At ang karagatan na mayroong alon, siya nagpapatunay na mayroong gumawa ng dagat, nagpapagalaw ng dagat na yan. Ala tadullo as-sami wal basir. Ala tadullo as-sami wal basir. Al-basir, hindi ba yan nagpapatunay na mayroong nakakakita at nakakarinig? So kaya dito yung nabanggit ng mga Arabo, ito ay paggamit ng isipan, na ang isipan natin talaga, kung gagamitin natin, titignan natin, halimbawa ang isang, ngayon, isa sa pinakamalaking pakinabang ng tao na nabanggit nga sa Suratul Rahman, ay ang isang barko. Na ang barko na yan, na naglilipat ng anumang uri ng merchandise o goods sa bawat bansa, na nagkakarga ng mga container, minsan kaya niyang dalhin ang laman ng isang district, sasakyan, container, napakarami. So yung barko na yan, tumatakbo sa dagat, lumalayag sa karagatan, lalo na ngayon may mga makina na yan. Hindi maaring wala yung nagkukontrol o nagpapilot ng ano na yan, ng barko na yan, o katalimbawa ang eroplano sa kalangitan. So kaya sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, am khuliqu min ghairi shay, wala bang lumikha sa inyo? Nilikha ba kayo magmula sa wala? Nilikha ba kayo magmula sa wala bang lumikha sa inyo? Lumabas ba kayo ng parang bula lamang na walang sistema? Walang sistema ang paglabas ninyo. Katulad ng mga ibang malilikha, nakikita nyo na accurate. Ang humul khalikun, o kayo mismo ba ang lumikha sa inyong sarili? Kayo ba ang lumikha sa inyong sarili? Ano ba ang lolo natin, ang ama natin, ang nanay natin, ang tatay natin, lola natin? Kayo ba ang lumikha sa inyong sarili? So, hindi tayo ang lumikha. Unang-una, hindi tayo lumabas dito ng walang tagapaglikha. Hindi maaaring may dumating na isang nilikha na walang pinagmulan. At hindi rin maaari tayo ang lumikha sa sarili natin. Pangatlo, sabi dito, pangatlong tanong ng Allah subhanahu wa ta'ala, am khalaqus samawati wal ard. Kayo ba ang lumikha ng kalangitan at kalupaan? So, tatlong tanong. Wala bang lumikha sa inyo? Kayo ba ang lumikha ng sarili ninyo? Kayo ba ang lumikha ng kalangitan at kalupaan? Ito ay patanong sa ating isipan. Nagamitin natin ang ating akil, ang ating intellect para tuklasin talaga o patunayan na ito ay proof o katibayan o burhan o argument
na meron talagang khalik o creator. Sumunod na ang mga taong nananawagan, halimbawa, ang tunay, ang mga propeta, ang mga anghel, ang mga propeta, ang mga believer, o kahit yung mga taong tumatawag sa huwad na Diyos, merong sumasagot ng kanilang panalangin. Hindi maaring walang tumugon o sumagot sa kanilang panalangin. Halimbawa, katulad ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may humiling sa kanya na siya ay manalangin para bumagsak ang ulan. Bumagsak ang ulan. Walang tigil na ulan. Ganon din si Prophet Ayub alaihi salam nung siya may dumating sa kanyang napakalaking pagsubok. Nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. So nang siya ay tumawag, tinugon ang kanyang panalangin. Wa Ayub idnada rabbahu anni masanni dur wa anta arhamur rahimin. Pastajab na lah, at tinugon namin ang kanyang panalangin. Ganon din si Prophet Yunus alayhi salam nang siya ay lunukin ng isang malaking isda. Siya ay nanalangin sa loob ng tiyan ng isda. Sabi niya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Pang-apat na ang pangyayari o experience ng tao bawat panahon o bawat generation, bawat dumarating na tao dito sa mundo, nararanasan nila ang kapangyarihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na merong isang makapangyarihan, na merong kudra, merong kuwa, o merong isang nagpapagalaw ng buong sanlibutan. Halimbawa, ang pagdating ng buhay, ang pagkamatay, ang pagbagsak ng ulan, ang pagsikat ng araw sa silangan at paglubog nito sa kanluran, minsan pagputok ng bulkan, paglindol. Ngayon, yung pagdating ng pandemic, na ang kapangyarihan ng tao ay teknolohiya, karunungan, at mas masyado, pero ang pandemic na yan, kagagawa na Allah Subhanahu, isa sa kanyang mga junud o sa kanyang mga sundalo. Walang sino mang maaaring makapigil ng junud na yan, maliban lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'lamu junuda rabbik illa huwa. Sumunod ay yung tinatawag nating mga ayat o sign ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kanyang mga ayat o mga sign ay dalawang klase. Unang-una ay yung kauniya, na makikita natin yan sa pamagitan ng ating paningin, ng ating pandinig, at paggamit ng ating isipan. Ibig sabihin, yung universal na mga signs o mga evidence o proof na Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kanyang existence. Halimbawa, sabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran sa Suratul Rum, sabi niya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Sabi niya, sa aking mga palatandaan o aya o bakas o palatandaan ang pagkakalika ko ng kalangitan at kalupaan. Waqtilapi alsinatikum, at ang pagkakaiba ng inyong lingwahe o ng inyong lisan, ng inyong dila. Walwanikum, at pagkakaiba ng inyong kulay. Iba't iba ang lahi ninyo, iba't ibang may itim, may puti, may brown. Makikita natin sa tao. Sabi rito na Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna bidalika la ayatin lil alimin. Ito ay palatandaan o sign do sa mga taong merong kaalaman. Pagkatapos sa Suratul Imran, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat number 190, sabi, inna fi khalqis samawati wal ard. Sabi niya, ang katotohanan, pagkakalika ko ng kalangitan at kalupaan, waqtilapil layli wan nahar. Ang pagpapalit ng dilim at ng gabi, o araw at gabi, la ayatin liulil albab. Sabi niya dito, ito ay sign o palatandaan doon sa mga taong mayroong karunungan. Sumunod na sign ay yung ayatul syar'iyah. Ang revelation ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Quran at saka ang prophet, mga messenger. Kasi ang revelation, ito ay pinadala magmula sa kalangitan, nadala na anghel, at ito ay tinanggap ng mga tapat na sugo at propeta. At ang revelation na yan, una, nasa original na lingwahe. Pangalawa, meron siya talagang confirm na change of narration o transmission. Makikita na, kapag suriin ng tao ang Quran, meron siya talagang sanad o transmission na nasa history ng book of history. Sa tinatawag nating ulum al-hadith, na bawat tao na nagbibigay ng impormasyon o nagre-report ng tungkol sa pagdating ng Quran, may mga pangalan at
Mismo yung kanilang mga biography, makikita pa natin. Wala siya talagang putol. Siya ay mapagkakatiwalaan na walang kasinungalingan. Ganon din, bukod sa chain of narration o transmission ng pagdating ng Quran, na ito ay sumasalin sa bawat henerasyon. Ito ay makikita natin sa Surah Al-Insyiqaq. Nabanggit doon na nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na-meet niya si Anghel Gabriel mismo. At siya naman ipinasa niya ito sa kanyang mga sahaba ridwanallahu alaihim. At ang Quran, napakaraming mga ayat sa Quran na ito ay talagang napanatili ang original na lingwahe, ang Arabic. Inna ansalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay katotohanan, ibinaba namin ang Quran sa lingwaheng Arabic. Pagkatapos, ang mga propeta mismo, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit siya sa Quran na siya ay talagang tunay na Muhammad ar-Rasulullah. Nabanggit sa Surah Fat, sa 48 chapter ng Quran. Sa Suratul Imran, Suratul Ahzab, sabi ron, Muhammadur Rasulullah. Sa ibang surah, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inni Rasulullahi ilaikum jami'an. Ako ay sugo sa inyong lahat. Ako ay Rasul sa inyong lahat. O propeta sa inyong lahat. Hindi lamang sa Arab, sa lahat ng tao. So kaya yan ang mga katibayan na unang-una ang Quran, pagkatapos ang mga propeta. At pagkatapos mismo ang Quran na yan, hindi lamang siya, nandiyan yung original na lingwahe, meron siyang chain of narration. Pagkatapos, hanggang ngayon, magmula ng panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa panahon natin ngayon, nandyan ang Quran na nag-challenge sa tao na kung kayo ay walang tiwala o kayo ay nag-aalinlangan sa Quran na yan, pa'tu bi suratin min mitli. Mag-produce kayo ng katulad niya. Sa Surah Al-Baqarah, ayah number 23. Sabi, pa'tu bi suratin min mitli. Mag-produce kayo ng katulad ng Quran na yan. O halimbawa, hindi man ito Arabic, mag-produce kayo ng katulad niya na meron kayong original na lingwahe at meron chain of narration at talagang ang propeta na nagdala, meron kayong history na panghahawakang history na ang tumanggap ng propeta talaga ay nandyan. Nabanggit mismo sa Quran. Pang-anim, na ang Quran na yan, tinutukoy na sa Quran, na isa sa pinakamadakilang sign o palatandaan o evidence ng proof na existence ng Allah subhanahu wa ta'ala o ng Creator, ang ating sarili mismo. Hindi natin kailangan pang minsan tingnan ang kalangitan, kalupaan, karagatan, kabundukan at lahat ng mga nilikha sa ating kapaligiran. Kung titignan natin ito, pag-iisipan natin, gagamitin natin ang ating isipan, yan ay mga malaking palatandaan. Pero sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa ating sarili, wa anfusakum afala tubsirun. Ang inyong sarili, hindi nyo ba tinitingnan? Sa ibang sura ng Quran, sa Suratul Nasiat, ayat number 2, aantum asyaddu khalqan amis sama banaha. Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ba, patanong ito, aantum, kayo ba ay mas higit na mahirap likhain kaysa sa kalangitan? Aantum, kayo, human being, bani Adam o insan, mahirap ba kayong likhain kaysa sa kalangitan? So, katotohanan, sabi nga, ang sagot dito, bala, na ang kalangitan ay mas mahirap kaysa sa paglikha ng tao. At isa sa pinakamalaking katibayan ng kudra at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na mayroon talagang tunay na creator, hindi yan na ang isang tao, ang bani Adam o human being, meron sa kanyang sarili na kasama-sama niya palagi, nang magmula na siya isilang hanggang sa kanyang kamatayan, ang kanyang ruh o kaluluwa. Ito ay walang isang tao na nabuhay dito sa mundo na nalilingid sa kanya na meron siyang kaluluwa. At ang kaluluwa na yan ay lumalabas sa kanya kapag siya ay pumanaw na o binawian na ng buhay. Kaya sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, isa sang pag-challenge sa atin tungkol sa kanyang kapangyarihan, tungkol sa pagkakalika niya ng kaluluwa ng tao, sabi, yas'alunaka anir ruh. Sabi niya, kapag tinanong ka, o tinanong kayo, ang tinutukoy dito ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag tinanong ka tungkol sa ruh o kaluluwa, qul, sabihin mo, ar-ruh min amri rabbi.
ang kaluluwa o ang ruh na nasa katawan ng tao na lagi niyang kasama-sama. Pero kahit ito'y lagi niyang kasama, magmula sa nang siya isila hanggang siya'y mamatay, wala siyang kaalaman. Wala siyang karunungan. Hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi niya kayang sagutin. Ano bang ibig sabihin ng salitang ruh? Kaya sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ar-ruh min amri rabbi. Sabihin ninyo, ang kaluluwa, ito ay umur, ito ay kautusan, ito ay kapangyarihan, o kudra ng inyong Rab, ng inyong Panginoon, wa ma'utitum min ilmi illa kalila. Hindi kayo pinagkalooban ng kaalaman tungkol sa ruh na yan, na kaluluwa sa loob ng inyong katawan, maliban sa kukunti lamang. Ang kunting yan, na alam ninyo na meron kayong kaluluwa, pero hindi nyo alam kung anong nature ng kaluluwa na yan. So kaya ang mga evidence na yan, sabi nga natin, ang pitra, kaakibat, na tinatawag nating kaakibat na paniniwala ng isang tao. Kaya sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang dua tuwing umaga, asbah na pipitrat ala fitratil Islam. Asbah na kami ay, ibig sabihin, nag-uumpisa ang aming umaga sa natural ng aming paniniwala, ang Islam. Pangalawa, ang paggamit ng ating kaisipan. Pangatlo, na mayroong tumutugon sa ating panalangin. Pang-apat, ang mga ayat o mga evidence o mga proof, kauniya, ibig sabihin universal, at ang proof nagmula sa mga napangalagaan na revelasyon, na meron siyang chain of narration, meron siyang transmission na isinasalin sa bawat panahon at nanatili ang kanyang original na lingwahe at mismo sa ating sarili. Ay kita natin ang kapangyarihan na meron talagang tunay na khalik o creator maliban sa Allah Tabarak wa Ta'ala, pagmula sa kanyang banal na aklat at sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang isang tao, halimbawa kapag gamitin niya ang mga nabanggit nating bagay o pag-isipan niya ang mga nabanggit nating bagay, kahit na maniwala siya na meron talagang exist ang kanyang creator, hindi pa rin ito sapat. Hindi sapat na sabihin natin na sige, napatunayan ko na, prove na sa akin na meron talagang creator, meron talagang Diyos. Hindi pa rin niya sapat na siya ay para maging ligtas sa kaparusahan sa impyernong apoy. Kailangan tuklasin niya, paniwalaan niya, tanggapin niya ang tunay na paniniwala ng lahat ng mga isinugong propeta at lahat ng mga nilikha, at sambahin niya ang lumikha sa kanya. Hindi sapat na alam natin, na napatunayan natin na meron talagang creator. Kailangan paniwalaan natin ang paniniwala. Kung ano ba paniniwala ng mga propeta? Ano ba ang nilalaman ng banal na aklat na yan? At dapat sambahin natin ang tunay na lumikha sa atin. Yan ang unang, at kailangan talagang ang hakbang, ang tanging hakbang upang makita natin at matanggap natin ang katotohanan. Una, dapat maging tapat tayo, sincere tayo sa paghahanap ng katotohanan. Hindi tayo naghahanap para lamang ipakita sa tao na tayo marunong o i-challenge ang tao. Kailangan naghahanap tayo na talagang tayo ay tapat na hinahanap natin ang katotohanan. At pagkatapos, manalangin tayo. Manalangin tayo sa ating creator na ipagkaloob talaga sa atin ang katotohanan, at gabayan tayo na makamit natin at makita natin, natanggapin natin, nabuksan ang ating isipan sa katotohanan. Kaya sinabi nga na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, walakad kalakna wa ya'lam ma tuwaswisu bihi nafsu. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa human being, at alam niya mismo kung ano ang kanyang nasa kalooban. At panghuli, sinabi nga rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang isang tao naghahangad talaga ng katotohanan. Tinatawag nating sincere sa beginning na Surah Al-Fatiha o sa Surah Al-Fatiha mismo. Sabi nga natin dito, iyaka na'budu. So ito ay tinatawag nating sincerity ng paghahanap ng kung sino dapat ating sambahin. Wa iyaka nasta'in, na ikaw lamang hingan ko ng tulong. Sa kanya lang natin hihilingin ang tulong. So kaya yan ang ating mga kunting na ito ay tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung sino man yung mga hindi mga Muslim na naghahanap
ng katotohanan. Ang pinakamaganda ay buksan nila ang Quran at magtanong sila sa mga marunong na Muslim at basahin nila ang biography ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diyan makikita talaga natin ang katotohanan ng Islam. Inshallah hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more video.